Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2961 ay nagulat, at walang oras upang umiwas, kaya kinailangan kong hawakan ng mahigpit, ang pagpipinta ni Fang Tian, at magmadali. Hindi naglakas loob si Neil na maging pabaya, hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa na labanan. Bang! Sa isang iglap, nang magsalpukan ng dalawang palad, naramdaman lamang ni Neil ang isang napakalakas na puwersa na nagmumula sa kanya. Sa isang tunog na tunog, direkta siyang napailing pabalik ng 10-10 metro ang layo. Nang siya ay mapunta, mapatla ang kanyang mukha, at ang dugo sa loob ang katawan niya ay churnang. Panay ang kanyang figure, si Neil ay tumingin kay Zhang Ju sa takot. Ang lakas ng sungay na ito ay napakasindak, isang casual na palad lamang, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang labanan. Sa napakalaking pagkakaiba-iba ng lakas, paano ko mapaghigantihan ang aking ama Neil? Kasabay nito, lalo pang kinabahan si Shelly. Matapos ang isang matamis na sigaw, dali-dali siyang sumuporta kay Neil. Kumusta ka, okay lang? Umiling si Neil, palaging pinapanood ng mga mata si Zhang Ju. Hindi maitago ang pagkabigla at pagkamuhi niya. Boy, hindi ka talaga kalaban ko, at ang pagmamadali na gawin ito ay para mamatay lang. Zhang Ju said. Sa nasabing iyon, ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap ng isang pahiwatig ng pagiging komplikado, at nagpatuloy siya. Gayun din, masasabi ko sa iyo na ang iyong ama ay si Chester, at hindi ako ang pumatay sa kanya. Ano narinig ito? Nagkatinginan sina Neil at Shelly at parehong natigilan. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Neil na magtanong, sino ka? Sinabi ni Zhang Ju na may kalmadong ekspresyon, ito ang kasalukuyang Eternal Life, White Horse. Sa oras na ito, isang ganap na kontrabida, tuso at malungkot. Sa simula, siya upang makaligtas, magpanggap na matapat sa akin, at tiniyak sa akin na lihim niyang susubaybayan ang bawat galaw ni Chester. Nang maglaon, pinangunahan ni Ambrose ang hukbo ng New World at pinalibutan ang pangkalahatang dambana ng samahan ng Wat Ian, sinisikap na iligtas ang pamilyang Carter. Sinamantala ni Chester na pakawalan ang pamilyang Carter. Sa oras na iyon, si Bema ang namamahala sa pagharang at sa wakas ay kinatok ang iyong ama mula sa bangin sa likurang bundok. Matapos mapatay ang iyong ama, si Baima ay hindi bumalik sa akin. Sa halip, sinamantala niya ang kaguluhan at bumalik sa Coral Island upang maging Panginoon ng palasyo. Nang sinabi niya ito, si Zhang Ju ay puno ng galit, at ang kanyang mga mata ay sumilay sa lamig. Ano ang susunod? Hindi ko sinasabi na mayroon kang isang malinaw, puting kabayo na nakalilito. Sinabi na ang teksto ay pangit na pinatay ko, ang totoong salarin ay siya. Ito nakikinig sa kanila, si Neil at Shelly sa ilalim ay nagulat, nakatayo roon, sa mahabang panahon na walang imik. Ang salarin na pumatay kay Chester ay ang puting kabayo. Ngunit si Zhang Ju ay napakalalim, at hindi siya isang mabuting tao. Maniwala ka ba sa sinabi niya? Sa wakas, nagreaksyon si Neil at tinanong si Zhang Ju, wala akong sinabi. Sino ang nakakaalam kung pinagsisimulan mo ang ugnayan sa pagitan namin ni Bema? Sa pagsasalita nito, si Neil at Bema ay walang pagkakaibigan, kahit na si Chester noon. Nang una naging Panginoon ng palasyo, mayroon pa rin siyang mga galit sa Bema, ngunit pagkatapos, kahit na ang relasyon ay hindi maganda, sila ay kabilang sa palasyo ng Eternal Life at kabilang sa kanya. At si Zhang Ju ay kilalang kilala, isang kilalang kontrabida sa mainland. Nakaharap sa pagtatanong ni Neil, napaatras sandali si Zhang Ju, at pagkatapos ay umangat sa langit upang tumawa. Bagaman kumikilos ako ayon sa gusto ko, si Zhang Ju ay bukas at matapat. Hindi na kailangang magsinungaling sa iyo. Sinisisi ni Zhang Ju at ang kanyang ekspresyon ay puno ng malamig na kay-abangan, ginawa ko ito. Hindi talaga ako pumatay sa iyong ama. Ang huling pangungusap ay bumagsak, at si Zhang Ju ay tumayo na ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kamay. Labis na mayabang. Nang marinig ito, natahimik muli sina Neil at Shelly. Pagkatapos ng ilang minuto, Neil reacted, ang kanyang pinong mukha ay puno ng kalungkutan at galit.
White kabayo, isang mapagpaimbabaw, na ginagamit upang sabihin na nais niyang ipaghiganti ang kanyang asawa. Ito ay lumiliko na ang tunay na salarin ay sa kanya. Ang boses na hulog, mahigpit din ang clench ni Neil ang kamao. Sinabi ng mabangis ang nasabing kasuklam-suklam na kontrabida, na talagang naging Panginoon ng palasyo, ay isang biro ng palasyo ng matagal na buhay. Sa oras na ito, naisip na ng dalawang ina at anak. Kahit na si Zhang Ju ay hindi isang mabuting tao, siya ay, sa katunayan, isang kilalang malaking figure sa mundo, at siya ay puno ng kayabangan. Kung siya ang salarin, hindi na kailangang ipaliwanag ng masipag. Bukod dito, sa kanyang lakas, pakikitungo sa kanyang ina at anak na babae ay halos isang piraso ng cake, at hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita. Kabanata 2962. Nang makita ang mga pagbabago sa ekspresyon ng ina at ng anak na lalaki, ngumiti si Zhang Ju. Sa susunod na segundo, tiningnan ni Zhang Ju si Neil at sinabi, "Boy, gusto mo bang maghiganti sa tatay mo?" Natigilan si Neil at nagtanong ng hindi namamalayan, "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Zhang Ju, "Bahagyang sa iyong lakas ngayon, hindi ka talaga kalaban ng White Horse. Kailangan mong malaman na kinontrol niya ang buong palasyo ng Eternal Life." Tulad ng sinabi niya, si Zhang Ju ay lumingon. "Nagpatuloy kung sasamba ka sa akin bilang isang guro, tiyak na maaari mo siyang patayin ng personal at makaghiganti sa iyong ama pagkatapos ng pagbuti ng iyong lakas." Nang sinabi niya ito, inasar ni Zhang Ju ang kanyang mukha. Upang maging matapat, sa lakas ni Zhang Ju, madali ang pagpatay sa paghahanap ng puting kabayo. Ngunit sa isip ni Zhang Ju, nakipagsabuatan laban sa kanyang sarili si Bai Ma, at inagaw pa ang kanyang Sky Open Axe, na labis na kasuklam-suklam. Napakamura para sa kanya na direktang patayin ito. Kung si Neil ay tinanggap bilang isang alagad upang tulungan siyang makuha muli ang Eternal Life, mahihirapan para sa puting kabayo na tanggapin ito. Ito rin ang pinakamahusay na parusa para sa kanya. Mas mahalaga, kapag pinatay ni Neil ang puting kabayo at naging master ng palasyo, at siya ang kanyang Panginoon, ang Eternal Life ay mapupunta sa kanyang sariling kontrol. Ano nang mahulog ang mga salita, laking gulat ng katawan ni Neil, at natigilan siya. Narinig mo ba ang tama? Nais ni Zhang Ju na tanggapin ang kanyang sarili bilang isang disipulo. Kasabay nito, si Shelly, na katabi niya, ay nanatili din roon, ang kanyang maislan na mukha na puno ng sorpresa. Sa sumunod na segundo, nag-react si Neil, na may isang matatag na ekspresyon. Sa kanyang mukha huwag samamba. Ang dalawang salita ay napakasimple, nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Alam na alam ni Neil na si Zhang Ju ay malakas, at kung siya ay isang guro, ang kanyang lakas ay tataas din ng mga paglundag at paghangganan. Kung masumpungan niya ang puting kabayo sa oras na iyon, madali niyang makaganti sa kanyang ama. Ito ay lamang na ginugulo ni Zhang Ju ang mundo at ginagawa ang lahat sa arena. Siya ay isang malaking masamang tao na pinaparusahan ng lahat. Kung sasamba siya bilang isang guro, hindi ba siya magiging aso ng raccoon? Si Chester ay nagturo kay Neil mula noong bata pa siya. Bilang isang magsasaka, dapat siyang maging matuwid at hindi dapat sumama sa mga masasamang puwersa. Paano siya magiging guro sa oras na ito? Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Zhang Ju. "Alam mo, ako ay sikat sa libu-libong taon, halos lahat sa arena ay natatakot, at hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nangangarap na sumamba sa kanilang sarili bilang mga guro." Ngunit sa oras na ito, napakahusay na pagtanggi ni Neil. Kung naipasa ito, saan niya ilalagay ang kanyang mukha para sa isang sandali, ang kapaligiran ng buong isla ay lubos na solemna. Sa oras na ito, nag-react din si Shelly at sinabi kay Zhang Ju, "Nauunawaan namin ang iyong kabaitan, ngunit kami ay dalawang tao, kaya't hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti." Talaga sa sandaling ito, nakita ko lang si Zhang Ju tumawa at sinabing, "Ako ay gumagawa ng mga bagay, at ginagawa ko ang sinasabi ko, kung nangangako ako sa pag-aaral, hindi ko kayo hahayaan." Nang sinabi niya ito, ngumiti si Zhang Ju at hindi ngumiti, ngunit ang malungkot at malamig ang puso. Sa sandaling pinuno ng Yellow Turban Army at ngayon ay pinuno ng Wat Ian Organization, walang magagawa. Whoosh! Nang bumagsak ang boses, ang figure ni Zhang Ju ay kumislap at dumiretso kay Shelly. "Ano ang gusto mong gawin?" Galit na galit si Neil. Hindi niya inaasahan iyon,
sinabi ni Zhang Ju na gagawin niya ito nang walang anumang babala. Matapos sumigaw, titigil na si Neil, ngunit ang bilis ng pagbubukas ng anggulo ay masyadong mabilis, at huli na. Ginang Shelly, nagkamali ako sa iyo. Sa isang kisap mata, si Zhang Ju ay lumapit kay Shelly at nagsabing ngumiti. Pagkatapos ay sa punto ng acupuncture niya, at nakita ang katawan ni Shelly na nanginginig at hindi makagalaw. Kaagad pagkatapos, naglabas si Zhang Ju ng isang tableta mula sa kanyang katawan at isinuksok sa bibig ni Shelly. Gudong, sa oras na ito, si Shelly ay puno ng gulat. Bago siya makapagreaksyon, nilunok niya ng diretsyo ang tableta sa kanyang tiyan. Ikaw anong binigay mo sa akin? Tumingin si Shelly kay Zhang Ju, galit na galit. Kasabay nito, si Neil ay mayroon ding mga pulang-pulang dugo, at napaungol kay Zhang Ju. Kung maglakas loob ka na saktan ng aking ina, hindi kita maililibre. Kabanata 2963. Nais itong gawin ni Neil, ngunit nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Shelly at pinigilan. Ano ito? Si Zhang Ju ay bahagyang ngumiti at dahan daw ang sinabi ginang Shelly, hindi maaaring mamatay ng pansamantala. Ang kinukuha ko para sayo ay tinawag na Black Heaven Pill, hindi masama. Ang binigay ni Zhang Ju kay Shelly ngayon lang ay ang Haitian Pill. Ang Haitian Pill, batay sa immortal na banal, ay sinaliksik. Ito ay halos kapareho ng Heaven Cult Pill noon, ngunit ang epekto ay mas malasado pa. Haitian Pill. Si Neil ay hindi nakalock ng mahigpit, hindi maipaliwanag na gulat. Bata pa siya at hindi alam kung ano ang Haitian Pill. Ngunit nagulat si Shelly, namumutla ang kanyang magandang mukha sa isang iglap. Hindi alam ni Neil kung ano ang Haitian Pill, ngunit alam ni Shelly ang lahat. Matapos maging pinuno ng MA si Megan, gumamit siya ng mga kasuklam-suklam na paraan upang makagawa ng iba't ibang mga paaralan ang Haitian Pills upang bantayin siya. Umupo sa pinuno ng martial arts. Ang lahat ng malalaking sekta ay walang magawa laban. Paano niya ito kayang matanggal sa pag-iisip tungkol dito? Desperado si Shelly. Boy! Sa sandaling ito, nagpakita ng isang maliit na ngiti si Zhang Ju at sinabi kay Neil. Pagkatapos ng pag-inom ng Black Heaven Pill, kung walang gamot na gamot sa loob ng kalahating taon, mamamatay tao ang iyong ina at sasabihin ko sa iyo, kapatid ni Daryl, hindi mo ari. Maunawaan ano narinig ito, ang mukha ni Neil ay nagbago ng husto, at napangisi siya ng galit. Zhang Ju, anong gusto mo? Si Zhang Ju ay may isang nakaka-relax na hitsura, napakasimple nito. Sambahin mo ako bilang isang guro, at, ang lahat sa hinaharap ay sasailalim sa aking mga utos. Kung hindi, maghintay ka lang para kolektahin ng iyong ina ang bangkay. Zhang Ju said, turn around. Pagkatapos mong maunawaan ang guro at matuto ang aking walang kamatayang banal na kasulatan, maaari mong pinuhin ang antidote para sa iyong ina ang iyong sarili. Ikaw Neil ng inig, gamitin mo ang ito ay nangangahulugan, upang pilitin sa akin upang apprentice. Ano ang pagkakaiba sa puting kabayo? Pagkakita sa kanya na ihambing ang kanyang sarili sa puting kabayo, lumubog ang mukha ni Zhang Ju at malamig na sinabi. Kahit na ang aking mga pamamaraan ay hindi marangal, ngunit ako ay isang tunay na kontrabida, siya ay isang hipokrito at, hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang silbi para sa iyo na gamitin ang set na ito ng mas kaunti upang pukawin ako. Kung sumasamba ka o hindi ng isang guro ay nasa pagitan lamang ng iyong mga iniisip. Kung ikaw ay isang guro, ang iyong lakas ay uunlad sa pamamagitan ng mga paglundag at hangganan madali ang paghihiganti ni Ama. Kung sa tingin mo ay may talento ka at maaaring pag-aralan ang gamot na gamot para sa Black Heaven Pills, kung gayon, kung wala akong sinabi noon, wala akong sinasabi. Pagkatapos nito, tumabi si Zhang Ju at umupo sa tabi. Sa wicker chair, ito ay nakaka-relax at komportable. Baliw sa sandaling ito, si Neil ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay madilim at hindi sigurado, at ang kanyang puso ay sobrang gusot. Pagsamba o hindi kung maaabutan mo ang guro, nabigo niya ang mga turo ng kanyang ama. Ngunit kung hindi ka pumunta sa isang guro, ang buhay ng iyong ina ay mapanganib makalipas ang kalahating taon. Okay, sa wakas, huminga ng malalim si Neil at tinitigan si Zhang Ju. Ako ang magiging mag-aaral sa iyo. Kaagad, kumuha siya ng 2 hakbang pasulong, naghahanda na lumuhod at magbati. Maliit na balahibo. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Shelly ay puno ng kasabikan at tumigil sa pagsasabing. Hindi mo siya maaaring sambahin bilang isang guro.
Ang kanyang asawa ay bukas at patayo sa buong buhay niya. Inay, lihim na ngumisi si Neil, luhang kumikislap sa kanyang mga mata ngunit hindi ko lang kayang bantayan kang mamatay. Bukod dito, dapat kong patayin ang puting kabayo upang makapaghiganti sa aking ama. Nang sabihin ito, tumingin si Neil na determinado nang marinig ito, masyadong balisa si Shelley, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggihan. Kabanata 2964. Poof! Wala nang sinabi pa si Neil. 2 hakbang pasulong, yumuko siya at lumuhad patungo kay Zhang Ju, sinasabing bawat salita narito ang guro, mangyaring igalang ng alagad. Kapag sinabi ito, Neil nagtiis siya ang ayaw sa kanyang puso, at ang kanyang tono ay napakataos puso. Sa totoo lang, naramdaman ni Neil ang 10,000 pag-aatubili sa kanyang puso na sambahin si Zhang Ju bilang kanyang guro. Ngunit hindi, nasa kamay niya ang buhay ng kanyang ina, at ano ang punto ng pamumuhay na mag-isa kung mawala sa kanya ang kanyang ina kapag namatay ang kanyang ama. Nang makita na siya ay sumang-ayon sa wakas na maging isang guro, si Zhang Ju ay labis na natuwa at hindi mapigil ang tumawa, tinaas ang kamay at sinabing, "Okay, okay, good boy, get up." Tumugon si Neil at tumayo. Si Zhang Ju ay mukhang masaya, at tumingin at pataas at pababa. "Neil, mula ngayon, kailangan mong sundin ang master ng buong puso, at hindi ka dapat maging tamad kahit kaunti, alam mo ba?" Sa pagsasalita nito, pinilit ni Zhang Ju si Neil upang maabyutan ang kanyang guro, bagaman ang pangwakas na layunin ay makontrol ang palasyo ng Eternal Life, ngunit sasabihin ko na si Neil ay labis na may talento at isa ring wizard sa paglilinang. Tuwang-tuwa si Zhang Ju na makatanggap ng naturang apprentice. Si Neil ay hindi naglakas loob na lumabag, tumango at sumang-ayon. "Nakikita ko, guro." Inaprubahan ni Zhang Ju, at pagkatapos ay lumakad at binubuksan ang punto ng acupuncture ni Shelley na takot, "Ginang Shelley, huwag kang mag-alala, tiyak na tuturuan ko ng mabuti si Neil." Pagkatapos nito, kinuha ni Zhang Ju si Neil at umalis sa isla. Sa kabilang panig, ang mundo ng aswang. Sa madilim na purgatorio, ang dalawang mga aswang na pawn ay nagdrag ng isang figure at dahan-daang lumakad. Ito ay si Chester. Sa oras na ito, si Chester ay puno ng mga galos at labis na mahina. 2 araw na ang nakalilipas, pagkatapos na mahuli si Chester, ipinadala siya sa mundo ng aswang. Sa oras na iyon, galit na galit at pinahirapan kaagad si Pluto. Pagkatapos nito, inutusan si Chester na ipadala sa purgatorio. "Sir." Sa oras na ito, 2 sundalong multo ang nagtali kay Chester sa isang haligi ng bato at tumalikod at umalis. Si Chester ay nasaktan sa buong paligid, at halos mawalan siya ng lakas na magsalita, ngunit medyo gising pa rin siya, ngunit desperado siya sa kanyang puso. Hanggat itinapon ka sa purgatorio, hindi mo na maiisip na makita muli ang araw. Sa sandaling ito, nang maramdaman ang malungkot na ginaw sa paligid niya, ipinikit ni Chester ang kanyang mga mata, ganap na desperado. Si Daryl, "Dax, nais talaga ng Big Brother na magpaalam sa iyo sa oras na ito." Ngunit sa sandaling ito, mayroong isang panunuya sa di-kalayuan, at mayroong kaunting sa panunuya. Hindi inaasahan, ang sikat na Palace Master ng mainland ay magtatapos ng ganito sa huli. Sino si Chester ay nagulat, at agad na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, at natigilan. "Nakita ko yun sa isang madilim na sulok na hindi kalayuan, mayroong isang nakakahiyang figure na nakatali sa kanya, at halos pinahirapan siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita pa rin ng isang sinag ng pag-aatubili." Si Donahue ito. "Tumawag ka." Sa sandaling nakita niya si Donahue, nagulat si Chester at bumantong hininga. Nagkataon na nakakulong siya kay Donahue. Nang si Chester ay unang naging messenger ng Pluto, sinuri niya ang purgatorio at aksidenteng natagpuan si Donahue. Sa oras na iyon, tinanong ni Donahue si Chester na pakawalan siya, ngunit tinanggihan ni Chester. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Chester na galit siya kay Pluto at itinapon sa purgatorio, at hindi inaasahang nakilala muli si Donahue. "Chester." Sa oras na ito, ang mga mata ni Donahue ay puno ng mga panunuya. "Bago ka pa humingi sa iyo na tulungan ako, tumayo ka, hindi ka pa rin ba tulad ng ngayon?" Huminga ng malalim si Chester, at hindi nag-abala na magbayad ng pansin. Kabanata 2965. Ang ugali ni Chester. Ang tanyag ni Donahue. Si Chester, sa sitwasyong ito,
huwag ilagay sa hangin ng isang mabahong light-ratty. Chester hindi pa rin ito pinansin. Si Donahue ay kalaban ni Daryl ng buhay at kamatayan. Siya ay tuso at kasamaan. Ang ganitong uri ng tao ay ayaw magsalita ng isang salita sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam din si Donahue ng mainip, kaya tumigil siya sa pangungutya. Sa susunod na segundo, may naisip si Donahue. Chester, gusto mo bang makatakas ha? Narinig ito, gumalaw ang puso ni Chester, at sinabi niyang walang pakialam ano ang ibig mong sabihin, wala ng iba pa. Ngumiti si Donahue at seryosong sinabi, alam ko, ikaw ang panganay na kapatid ni Daryl. Nakita bilang isang kaaway, ngunit dahil nawala ang aking buhay sa Death Valley sa ligaw at taksil na teritoryo, natapos na ang mga hinaing ko sa iyo. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Donahue at nagpatuloy, sinabi ko na sa iyo dati na ang hari ay ambisyoso at alam ko pa rin ang ilan sa kanyang mga lihim, ngunit sayang na hindi ka maniwala. Narinig ito, daing ni Chester. Ilang segundo ang lumipas, tumingin si Chester kay Donahue, mayroon kang paraan upang ako ay makatakas. Oo, si Chester ay laban kay Donahue mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit pagkatapos na isipin ito, pagkamatay ni Donahue. Ang mga hinaing ni Daryl ay isinaalang-alang na tapos na. Sa oras na ito, nakakulong pa rin ako sa purgatorio at nagdurusa. Hindi na kailangang lokohin ang sarili ko. Ngumiti si Donahue, at dahan-daang sinabi, oo naman. Sabihin mo, tuwang-tuwa si Chester, at puno ng pagpipilit ang kanyang mga mata. Ano ang pagmamadali? Si Donahue ay tumingin sa paligid ng napakapagbabantay at tiniyak na walang multo ang malapit, kaya dahan-dahan niyang sinabi. Kung nais mong sabihin ko sa iyo ang paraan upang umalis, kailangan mong ipangako sa akin ang dalawang mga kondisyon. Ito si Chester pagsimangot, agad na ingat. Ang piraso ng Donahue na ito ang gumawa ng pagkusa upang matulungan ang kanyang sarili, dapat itong maging hindi mabuti. Chester, sa pagtingin sa ekspresyon ni Chester, tila walang magawa si Donahue. Huwag kang mag-alala. Ang aking mga kalagayan ay hindi lalabag sa iyong mga prinsipyo. Okay, usap tayo. Huminga ng malalim si Chester at sinabi. Kung hindi mo nilalabag ang iyong mga prinsipyo, pabayaan ang dalawang bagay, kailangan mong sumang-ayon sa 200 mga bagay. Nanginginig si Chester sa pag-iisip na matrap sa purgatorio magpakailanman at nagdurusa. Higit sa lahat, si Chester ay nag-aatubili na humiwalay sa mainland, at nag-aatubili na humiwalay kina Daryl, Dax at iba pa. Nang makita ang pangako ni Chester, tuwang-tuwa si Donahue, at dali-dali na sinabi, una, gusto mo akong ilabas. Pangalawa, pagkatapos bumalik sa mainland, kailangan mo akong tulungan na makahanap ng isang katawan. Tulad ng alam mo, isa na ako ngayon. Ang nag-iisang kaluluwa ay nangangailangan ng isang katawan na muling mabubuhay. Ito si Chester na ungol, pagkatapos ay tumango at sinabi oo. Ang dalawang kondisyong ito ay talagang hindi labis. Ikaw ang messenger ng Pluto, at mayroon kang isang kontrata ng kaluluwa sa Pluto, kaya napaka-espesyal ng iyong pangangatawan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Donahue, kailangan mo lang kagatin ang dulo ng iyong dila at ihulog ang dugo sa mga kadena upang mabawi itong kalayaan. Seryosong-seryoso si Donahue nang sabihin niya ito. Siya ay nakakulong sa purgatorio ng higit sa 3 taon at maraming nalalaman tungkol sa mundo ng aswang. Narinig ito, nasa sabik si Chester, at dali-daling sinunod ang pamamaraan ni Donahue, hinagat ang dila at tumulo ang dugo sa mga kadena. Ash! Sa susunod na segundo, nakita ko ang selyo sa mga kadena, na direktang na nabukas. Pwede talaga. Sa oras na ito, nagulat si Chester. Pagkatapos matanggal ang mga kadena, mabilis niyang binitawan si Donahue at inilagay sa kanyang token ng messenger. Ang bawat messenger ng Hades ay may isang espesyal na token ng messenger. Ang token ng messenger na ito ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakakilanlan ng messenger ng Hades, ngunit mayroon ding kakayahang mapasuko ang mga gumagalang kaluluwa. Si Chester ay itinapon sa purgatorio, at ang mga token sa kanyang katawan ay hindi naalis. Sa oras na ito, nangyari na itong maging boarding place ni Donahue. Pagkatapos ng lahat, walang pisikal na katawan si Donahue, at napakahirap iwanan ang mundo ng multo sa anyo ng kaluluwa. Matapos itago si Donahue sa likod ng token, si Chester ay hindi nag-atubiling, iniiwasan ang mga sundalong aswang, at tahimik na umalis sa purgatorio.
Minsan isang emisaryo para sa hari ng Hades, pamilyar si Chester sa lupain ng mundo ng aswang. Bagaman siya ay nasa sabik sa daan, nakatagpo siya ng maraming nagpapatrulyang aswang, ngunit sa huli lahat ng mga panganib ay naalis. Makalipas ang kalahating oras, kinuha ni Chester si Donahue at matagumpay na bumalik sa mainland. Kabanata 2966. Sa sandaling ito, na nakatayo sa tuktok ng bundok, huminga ng malalim si Chester, nakatingin sa malawak na mundo sa harapan niya, pakiramdam ng isang mundo palayo kahit na siya ay nabilanggo sa purgatorio kalahating araw lamang, ang pagpapahirap na naranasan sa panahong iyon ay hindi maiisip ng mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, naisip ni Chester na hindi na siya babalik sa mainland, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya. Bukod dito, si Donahue ang tumulong na iwanan ang purgatorio. Kasabay nito, Donahue, sino ay pagtatago sa messenger token, ay masyadong nasasabik at laughed sa wakas ay iniwan na ghost world. Palace Master Chester, salamat sa iyo sa huling pangungusap, nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso si Donahue narinig ito, mahinang ngumiti si Chester. Huwag mo akong pasalamatan, kung hindi mo sinabi sa akin ang paraan, hindi ako makakatakas mula sa purgatorio. Bagaman si Donahue ay nasa token ng messenger, hindi nito pinipigilan si Chester mula sa pakikipag-usap sa kanya, pagkatapos ng lahat. Si Chester ay messenger ng Pluto at malinaw na naintindihan ang sitwasyon sa token. Tulad ng sinabi niya, si Chester ay tumingin sa paligid at bahagyang sumimangot. Ang una ay ibabalik ka sa mainland. Ginawa ko ito. Ang pangalawa ay tutulong sa iyo na hanapin ang iyong katawan. Hintayin mo ako sandali. Kailangan ko upang mabawi ang ilang lakas. Bago makatanggap ng iba't ibang mga parusa, Chester at ang kanyang kahinaan. Nakangiting tumugon si Donahue, ito ay natural, maaari pa rin akong magtiwala sa master ni Chester. Sa pagsasalita nito, kung 3 taon na ang nakalilipas, hindi gaanong magalang si Donahue kay Chester ngunit pagkatapos ang pangyayaring ito. Ang dalawa ay umabot sa isang banayad na pag-unawa. Dahil alam ni Donahue na ang kanyang hinaharap ay nasa kamay ni Chester, at sa sandaling may nangyari sa kanya, hindi na siya magkakaroon ng isang pisikal na muling pagsilang, at lahat ng dati niyang pagsisikap ay masasayang. Sa sandaling ito, tumigil si Chester sa pagsasalita, tumingin sa paligid at nalaman na ito, ang hangganan sa pagitan ng New World Continent at Dangaw Continent, at nagmamadaling patungo sa Hilagang Silangan. Naalala ni Chester na hindi kalayuan dito, mayroong isang lambak. Ang kapaligiran doon ay komplikado, at walang katapusan sa buong taon, isang napakamakulimlim na lugar. Bagaman nakatakas siya mula sa mundo ng multo, ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan nina Chester at Pluto ay hindi pa ganap na nalulula. Ang pangunahing kasanayan ay si Yin Shachi pa rin, kaya upang makabawi mula sa paglilinang, dapat siya ay nasa isang lugar kung saan ang Yin Chi ay napakalalim. Pagkarating sa madaling panahon, nakita ni Chester na ang lambak sa harap niya ay sinapawan ng mga damo at napakabaog. Tanghali na sa oras na ito at sikat ng araw ang sikat ng araw, ngunit ang lambak na ito ay sobrang lamig. Para kay Chester, ito ay isang mahusay na lugar upang magsanay. Gayunpaman, si Chester ay hindi man masaya. Kung hindi mo kinansela ang kontrata ng kaluluwa kay Pluto, paano kung mas malakas ang iyong lakas, huwag kailanman maging tulad ng isang normal na tao? Sa pag-iisip tungkol dito, nagbuntong hininga si Chester at hindi mapigil ang tanungin. Donahue, sinabi mo na alam mo ang ilang mga lihim ni Pluto. Sa totoo lang, si Chester ay walang interes sa mga lihim ni Pluto, ngunit upang makakuha ng mapupuksa ang kontrata ng kaluluwa, nais ko lamang malaman ang tungkol kay Pluto. Hindi masama. Si Donahue ay mabilis na sumagot, hindi ka ba nagkaroon ng interes dati? Ngayon nais mong malaman. Si Chester ay hindi nagsasalita, ngunit medyo tahimik. Nang makita siyang hindi nagsasalita, tumawa si Donahue at dahan daw ang sinabi, ang pinakadakilang lihim ng Pluto ay ang mamuno sa mainland, ngunit alam mo kung ano ang kailangan niyang mamuno sa mainland? Ano? Walang malay na tanong ni Chester. Ang tono ni Donahue ay biglang naging marangal. Siyempre kailangan niyang maging mas malakas. Dapat mong malaman iyon, bilang si Pluto, ang Panginoon ng daigdig ng multo, hindi siya makakapunta sa mainland. Ito ang panuntunan ng mundo, at kailangan ng Pluto ang kakayahang baguhin ang mga patakaran ng mundo.
Inusisa ko na si Pluto ay naghahanda na gumawa ng isang bagay sa Nine Heaven Saints. Sinasabing ang Nine Heaven Saints ay nagmula sa kaharian ng Diyos at nagtataglay ng likas na aura. Hanggat nagsasama sila ang likas na aura at lakas ng Pluto, maaabot nila ang isang hindi maiisip na punto. Sa oras na iyon, malaya kang makakapaglakbay sa pagitan ng mainland at ng mundo ng aswang. Kabanata 2967. Ano narinig ito? Si Chester ay nabigla. Si Pluto ay kikilos sa Saintes ng mainland Palace Master Chester. Pakiramdam ang kakaiba ni Chester, hindi mapigilan ni Donahue na tanungin. Alam mo ba ang siyam na langit, alam mo ang ilan? Tumugon si Chester. Kapag sumasagot, si Chester ay napakakalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hawakan ng pagiging komplikado. Ilang araw na ang nakakalipas, nakilala ni Chester si Daryl at sa parehong oras ay nakilala ang santo na si Zian. Pagkatapos nito, nagpaalam si Chester at kay Daryl at nagpunta upang makahanap ng iba pang mga santo kasama si Zian. Nang maglaon, nang makasalubong niya si Wanxiang, halos siya ay bugbugin, dahil inakusahan ni Wanxiang si Daryl na pinapatay ang iba pang mga santo. Kung hindi dahil sa ibang mga messenger mula sa Hades, tumigil na si Iya sa pag-iral. Bagaman lumipas ang maraming araw, nararamdaman pa rin ni Chester ang palpitation sa paggunita. Kasabay nito, medyo nag-alala ako sa aking puso, si Daryl ay hindi maipaliwanag na naka-frame, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Si Chester ay may mahinahon na personalidad at kilala si Daryl bilang isang tao, at naniniwala na hindi siya kailanman gagawan ng anumang makakasama sa santo. Habang siya ay nagsasalita, bigla, naramdaman niya ang isang malakas na hininga sa kalangitan na hindi kalayuan, at pagkatapos, isang tao, tulad ng kulog at kidlat, mabilis na lumipad. Dito ay napahamak, may mga taong darating pa rin. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang ikiling ni Chester ang kanyang ulo upang tumingin, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang dumating ay isang lalaking may malakas na hininga. Ang lalaki ay tumitingin sa kanyang 30 taon, na may mahusay na natukoy na mga tampok. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga kilay, mayroong isang malamig at masasamang espiritu, at mayroon ding masamang kapaligiran sa buong katawan niya. Si Florian ito. Sa parehong oras, nakita din ni Florian si Chester, at natigilan din. Matapos madungisan ang Saintess of Langsan, natanggap din ni Florian ang kapangyarihan ng Yuanying ni Langsan, ngunit hindi ito nagawang ganap na maisama, sapagkat nilinang ni Florian ang malalim na yin magic, na labis na nakakainsulto, at Yuanying ni Lanzin pagtataboy sa bawat isa. Dahil dito, labis na nababagabag si Florian sa mga panahong ito. Ngayon lang, dumaan si Florian sa lambak na ito at natuklasan na ang Yin Chi dito ay puno ng Yin Chi, at ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Sa tulong ng kapaligiran dito, tiyak na matagumpay niyang mapipigilan ang lakas ng nascent soul sa kanyang katawan, at pagkatapos ay magagawa niyang matagumpay na pagsamahin. Natuwa, nagmadali si Florian, na pinaplano na makahanap ng lugar upang makapagsimula ng pagmumuni-muni, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Chester. Sa sandaling ito, nag-react si Florian, nakatingin kay Chester na nakangiti. Ngunit hindi ngiti, at biniro hindi ba ito ang sikat na Eternal Life Palace Master. Chester, huwag kang pumunta dito nang walang anumang problema. Ako narinig na narito, kailang buwan na ang nakakaraan. Ang organisasyon ng Wat Ian ay nahulog sa bangin at namatay siyam na pagkamatay. Hindi ko inaasahan na mabuhay. Patay na talaga kayo. Nang sabihin ito, ang mga mata ni Florian ay puno ng mga panunuya. Sa totoo lang, kung 3 taon na ang nakalilipas, tiyak na hindi maglalakas loob si Florian na kausapin si Chester tulad nito. Kung tutuusin, si Chester ang Panginoon ng palasyo ng Eternal Life, na may malakas na lakas. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Florian na mapatla ang mukha ni Chester, at ang kanyang buong tao ay labis na mahina, ganap na nasa estado ng kalahating patay na estado at ang kanyang sariling lakas ay napabuti sa pamamagitan ng paglukso at paghihigitan. Sa mga nakaraang taon, at ilang araw na ang nakakalipas ay nakatanggap din siya ng isang malakas na puwersa ng nalaglag na kaluluwa, na hindi karapat-dapat sa kanya. Florian, huminga ng malalim si Chester at walang pahabol na sagot. Buhay ka pa rin, paano ako mamamatay bago ka nang makita niya ang Florian na ito? Nagalit siya.
Si Daryl ay hindi naintindihan ng iba't ibang mga sekta sa mundo, na sinasabing dinungisan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid at galit sa kanyang lolo, ngunit sa totoo lang, multo ito ni Florian sa parehong oras, si Donahue, na nakatago sa messenger token, ay sumimangot din ng palihim, paano niya nakilala ang batang ito. Kabanata 2968. Sa pagsasalita tungkol, nang si Donahue ay ang emperador ng Westrington, si Florian ay nagpunta pa rin upang sumilong sa kanya, ngunit sa puso ni Donahue, hindi. Siya tumingin sa kanya, kahit ang kanyang sariling pamilya. Ang mga taong maaaring magtaksil ay hindi karapat-dapat na igalang. Chester, sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Florian, ang mukha niyang puno ng kayabangan ng lugar na ito ay kinuha ko na, mangyaring umalis ka rito. Sa oras na ito, nais ni Florian na patayin si Chester agad. Pagkatapos ng lahat, siya ang panganay na kapatid ni Daryl, ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lakas ng pagsasanib sa loob ng katawan. Ha! Narinig ito, ang mukha ni Chester ay labis na pangit. Si Florian ay talagang isang kontrabida. Nang makita na siya ay mahina, nais niyang samantalahin ang iba. Sa pag-iisip tungkol dito, malamig na sinabi ni Chester, paano kung hindi ako aalis? Sa oras na ito, nais lamang ni Chester na mabilis na mabawi ang kanyang lakas. Paano siya madaling umalis, hindi ko alam kung paano magtaguyod. Huminto si Florian sa pagsasalita ng walang katuturan, ang kanyang mga mata ay kumislap sa layunin ng pagpatay, at tumalon ang kanyang figure, direktang tumatawag kay Chester. Ang palad na ito ay naglalaman ng panloob na lakas ng Xuanin Divine Art ni Florian, at kung saan man siya dumaan, ang malinaw na kalangitan ay agad na nagdilim, na may mga madilim na ulap na tumatakip sa kanyang ulo. Tumawag ka. Nang makita si Florian na nagmamadali, at ang paputok na lakas, kaagad natakot si Chester. Akala ko mahina ako at mapang-api, di ba? Sa takot, si Chester ay walang oras. Upang umiwas, kaya kinailangan niyang himukin ang kanyang panloob na puwersa na mag-atake. Si Chester ay hindi naglakas loob na maging pabaya at hinimok ang lahat ng kanyang panloob na puwersa na labanan. Bang! Sa susunod na segundo, nagsalpukan ang dalawang palad, at isang mapurol na panginginig ay sumabog. Si Chester ay nararamdaman lamang ng isang takot na lakas, at siya snort, at ang buong tao ay lumipad baligtad, at sa parehong oras na siya landing, isang bibig ng dugo spurted lumabas. Panatag ang kanyang figure, si Chester ay gulat na tumingin kay Florian. Matapos ang 3 taon na hindi siya nakikita, ang kanyang lakas ay naging napakalakas. Kasabay nito, medyo nag-alala ako. Hindi ko pa nababawi ang aking lakas, at hindi naman ako kalaban. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang sitwasyon sa sandaling ito? Si Donahue, na nagtatago sa messenger token, ay nagmamadali ring nagtanong. Palace Master Chester, kumusta ka? Okay ka lang sa token? Hindi nakita ni Donahue ang sitwasyon. Ngunit nararamdaman ko rin na nag-away sina Chester at Florian. Pinag-uusapan ito, sina Donahue at Chester ay wala ring pagkakaibigan, at mayroon pa ring pagkamuhi dati, ngunit sa oras na ito, ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ni Chester, at kailangan niyang hanapin ang kanyang katawan upang muling buhayin siya. Kung Chester mali, wala akong pag-asa na muling mabuhay. Ayos lang ako. Huminga ng malalim si Chester at tumugon. Nang sinabi niya ito, si Chester ay mukhang walang malasakit, ngunit naramdaman niya ang isang medyo desperado sa kanyang puso. Ang puot sa pagitan nina Florian at Daryl ay kasing lalim ng dagat, at siya ang panganay na kapatid ni Daryl, tiyak na hindi niya ito papayagang madali. Nang makita na nagbago ang mukha ni Chester, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Chester, mayroon ka din ngayong araw? Mayroon bang mga huling salita upang masabi ng mabilis, kung hindi man ay walang pagkakataon? Sa nakaraang ilang taon, palaging pinip ni Florian ang pangalan ng Daryl, gumagawa ng kasamaan saan man sa mga ilog at lawa, upang masira si Daryl. Ngayon nakilala ko si Chester, at hindi ko ito bibitawan ng madali. Florian, kontrabida ka lang. Malamig na tumugon si Chester, hindi ganon kadali patayin ako. Narinig ito, ang ekspresyon ni Florian ay sobrang pangit. 3 taon na ang nakalilipas, hindi siya sapat na lakas at hindi naglakas loob na hamanin si Chester. Ngayon na siya ay naging mas malakas, siya pa rin ang kinamumuhian niya.
Paano niya makayanan ito? Sa palagay ko hindi ka iiyak nang hindi mo nakikita ang kabaong. Dahil kailangan mong mamatay, tutuperan ko. Ang malamig na tinig ay nagmula sa bibig ni Florian. Matapos ang mga salita ay nahulog, ang ekspresyon ni Florian ay sobrang matigas ang ulo. Inilabas niya ang kanyang mahabang kutsilyo, itinaas ang kanyang kamay, at nakita ang isang kakilakilabot na anino ng kutsilyo, pinunit ang mundo at pumutok patungo kay Chester. Kabanata 2969. Nakikita ang anino ng kutsilyo na ito, malapit na niyang hatiin ang pangit na inchik, at nakita niya na nagbubulungan siya ng mga salita at itinaas ang kanyang mga kamay. Sa isang maikling panahon, nakita ko siya sa buong katawan, at biglang tumaas ang isang itim na ambon, na tinatakpan ang buong lambak ng isang iglap. Whoosh whoosh at sa susunod na segundo, mula sa itim na ambon, sumabog ang ilang mga hindi maayos na numero. Ang mga figure na ito ay lahat ay may suot na puting balabal, at ang kanilang mga mukha ay sobrang mapatla, at ang kanilang mga mata ay guwang, ngunit ang buong katawan ay napuno. Sanhi ng hininga na walang buhay. Totoo na ipinatawag ni Chester na ito ay ilang mga ligaw na kaluluwa malapit sa lambak na ito. Pinag-uusapan ito, araw na, at ang mga kaluluwang ito ay mahirap ipakita, ngunit si Chester ay isang utos ng Pluto at madaling maging pinatawag. Sa isang iglap lang ng mata, nagtipon ng mga aswang na ito at mabilis na nabuo ang isang formation upang palibutan si Florian. Ang formation na ito, na tinatawag na Soul-Locking Formation, ay nilikha ni Pluto. Ito nang makita ang eksenang ito, nagulat si Florian at biglang medyo naguluhan. Ano ang sitwasyon ng mga ito ay biglang lumitaw na mga figure ng tao, ano ang problema? Bukod dito, si Chester ay palaging matuwid, kailan niya natutunan ng isang malas na ehersisyo. Sa oras na ito, hindi alam ni Florian na ang Chester sa harap niya ay hindi na isang tao, at lahat ng mga pamamaraan na ginamit niya ay nagmula sa mundo ng aswang. Walang alam si Florian tungkol sa paraan ng labanan, at hindi niya alam kung ano talaga ang mga aswang na ito, at bigla siyang nagpanik. Nang makita si Florian na nakulong sa Soul-Locking, lihim na huminga si Winchester ng isang buntong hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay solemn na pa rin. Alam mo, ang pagtawag sa mga multo at pagbubuo ng array na nakakandado ng kaluluwa ay napakatindi ng enerhiya. Sa oras na ito, naabot ni Chester ang estado kung saan naubos ang langis at ang ilawan ay tuyo, halos lahat sa kanila ay hindi makatayo ng matatag, at gumuho. Ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga ngipin at iginiit, alam niya na kung hindi niya mapigilan si Florian, tatapusin siya. Few sa oras na ito, Donahue sa messenger token ay sabik. Malinaw na siya maaaring mapaghulo na ang fighting sa labas ay nakakakuha ng mas at mas matinding. Bukod dito, si Chester ay mahina na, at ang sitwasyon sa oras na ito ay kahit na hindi gaanong maasahin sa mabuti. Chester, sa sandaling ito, si Florian ay natrap sa pagbuo, gulat at inis, at hindi mapigil ang sumigaw. Nakakahiya na madalas kang magpanggap na patayo, ngunit ngayon ay gumamit ka ng tabi-tabi side effects. Hindi ka ba nahihiya? Inis na inis ni Florian nang sinabi niya ito. Ang kanyang sariling lakas, ngunit nagawa niyang e-crush si Chester, ngunit siya ay natrap ng ilang mga numero. Kung ang bagay na ito ay kumalat, hindi ba ito ay isang biro ng mga tao sa buong mundo? Chester hindi ito pinansin, ngunit bilay-bilay sa formula tahimik, kinokontrol ang ilang mga multo, at patuloy na kinugkob si Florian. Sa simula, si Florian ay medyo lihim pa rin na inis, ngunit unti-unting napagtanto na ang mga figure na nakapalibot, sa kanya ay tila kaila-hilakbot, ngunit sa katunayan hindi sila masyadong nagbabanta. Gayunpaman, hindi makahanap si Florian ng angkop na paraan, at napapaligiran pa rin ng mga bilog. Sa labas ng pagbuo, ang mukha ni Chester ay naging mas pangit. Siya ay mahina na, at pilit niyang ipinatawag ang mga aswang upang bumuo ng isang formation. Nakakandado ng kaluluwa, ito ay ganap na labis na pag-ubos ng kanyang lakas at malapit nang hindi ito mapigilan. Sa wakas, nakakita si Florian ng isang pagkakataon, kumaway ng isang mahabang kutsilyo upang maiwasan ang multo sa harap niya, at pagkatapos ay sumugod palabas Chester. Sa sandaling siya ay sumugod, pinanood ni Florian si Chester ng malapitan, at hindi maitago ang kanyang pangungutya. Ito ba ay isang maliit na bilis ng kamay upang bitagin ako? Masyado kang walang muwang.
Ang boses ay nahulog, at Florian lumakas ang lakas sa loob ilabas ito gamit ang isang palad. Pagkakita kay Florian na nagmamadali palabas ng soul locking formation, nagbago ang ekspresyon ni Chester, nagpapanik. Upang maging matapat, si Chester mismo ay mahina, hindi nagawang buhayin ang totoong lakas ng soul locking formation, at nagtatanim din si Florian ng mga mapanlikha na pamamaraan, kaya't ang soul locking formation ay hindi makakamit ang epekto ng pagpipigil sa lahat. Kabanata 2970. Boom! Napakabilis ng bilis ni Florian, nais ni Chester na umiwas, ngunit huli na. Gamit ang palad na ito, hinampas niya ang katawan ni Chester, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig, tumulo ang dugo ni Chester, at lumipad ang buong tao sabay-sabay lumabas. Cough! Si Chester ay lumipad ng higit sa 100 metro ang layo, at ang kanyang buong katawan ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, at sa wakas ay bumagsak ng malakas sa lupa. Mayroong matinding sakit at muntik na siyang mahimatay. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Chester na ang kanyang buto-buto ay halos mabali, at may pagsabog ng sakit, at halos himatayan siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang kontrata sa kaluluwa kasama si Pluto, at ang kanyang pangangatawan ay lubos na espesyal. Kung hindi man, tiyak na mawawala siya sa kanyang palad. Chester. Sa sandaling ito, si Florian ay nakatingin kay Chester, puno ng pagmamalaki, ngunit ang kanyang tono ay sira ang ulo. Hayaan ka lang, hindi ka pumunta. Kailangan mong mamatay, kung gayon hindi mo magawa sisihin mo ako. Nahulog ang boses, dahan-dahang lumakad si Florian papunta kay Chester na galit. Nang makita si Florian na papalapit, nagbuntong hininga si Chester at ipinikit ang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ba ito ngunit ang mamatay sa kamay ng nasabing kontrabida ay masyadong ayaw. Sa sandaling ito, isang napakalamig na hininga ang nagmula sa baywang ni Chester, at pagkatapos, isang ilusyon na figure ang pumuti at dumiretso kay Florian si Donahue ito. Nararamdaman ang sitwasyon ni Chester, sabik na sabik si Donahue na hindi niya mapigil ang sumugod. Kung may nangyari kay Chester, huwag muling isipin ang tungkol sa muling pagsilang at muling pagkabuhay. Dapat mong malaman na ang muling pagsilang at muling pagkabuhay ay laban sa kalangitan. Walang sinuman sa mainland continent ang makakatulong sa iyong sarili, maliban kay Chester. Pagkatapos ng lahat, siya ang messenger ng Pluto. Pagkalabas ng token ng messenger at pagkakita sa eksena sa harapan niya, nagulat si Donahue. Ang lakas ba ni Florian ay naging napakasindik. Nakita ni Donahue na si Chester ay nasugatan ng malubha, at ang kanyang dugo ay tumutulo sa harap niya, at ang kanyang galit ay tulad ng isang tsismosa, habang ang kabaligtaran Florian ay puno ng pagmamataas, at ang kanyang buong katawan ay puno ng mga masasamang espiritu. Sa parehong oras, nakita din ni Florian si Donahue ngunit sa oras na ito si Donahue ay isang sinag lamang ng multo, ang kanyang figure ay namumula, at hindi niya malinaw na nakikita. Ikaw ay sa sumunod na segundo, binuka ni Florian ang kanyang bibig, ngunit nang masabi niya ang dalawang salita, nakita niya si Donahue na naging isang sinag ng ilaw at direktang tumusok sa noo ni Florian. Si Florian ay walang oras upang mag-react, ang kanyang katawan ay nanginginig, at naramdaman niya kaagad na may isa pang kaluluwa sa kanyang katawan. At ang kaluluwang ito ay mabilis na nilalamon ang kanyang sarili. Oo, si Donahue ay tatayo pa rin sa katawan ni Florian upang muling maipanganak. Gayunpaman, si Florian ay hindi papatay, at ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nahiwalay, kaya kinain niya ang kaluluwa ni Florian. Sa arena, ang kilos na ito ay tinatawag na pagsamsam sa bahay. Nararamdaman na ang kaluluwa ay patuloy na nilalamon, hindi mapigilan ni Florian na sumigaw. Nararamdaman lamang niya ang sakit sa kanyang buong ulo, at ang sakit na ito ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa sakit na dinanas niya dati. Seryoso, sa lakas ni Florian, mahirap para sa Donahue na samantalahin ang walang bisa, ngunit ang kanyang kabigwang isama ang lakas ng Yuanying ng Langsan. Saintes ay nag-iwan ng mga nakatagong panganib. Bukod dito, ang pansin ni Florian ngayon ay palaging nasa Chester, at hindi niya inaasahan na sorpresahin siya ng isang third party. Masakit sa ilalim ng matinding kirot, niyakap ni Florian ang kanyang ulo at bamulong ng diretsyo sa lupa, palaging umiiyak sa kanyang bibig. Sa paligid ng katawan,
Ang masamang espiritu ni Yin ay patuloy na tumatakas, na naging sanhi ng hangin sa isang radius na 1,000 metro na marahas na baluktot. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, huminga ng malalim si Chester, kalmado ang kanyang mukha, ngunit nabigla ang kanyang puso. Sa arena, ang pag-agaw ng mga bahay ay isang bawal, dahil ang pag-agaw ng mga bahay ay masyadong malupit, nilalamon ang mga kaluluwa ng iba, at pagkatapos ay sakupin ang katawan at kunin ito para sa iyong sarili.